Dahil dito sa mundong to, pansamantala lang tayo dito. Ang pinakamatagal natin, ang lifespan ng tao is nasa 100 hanggang 70. Pag nag-100 ka, ano na nga yun eh? Bonus na yun. 70 na lang yung pinakamatagal. So nangaral si Noah ng almost 100 years bago dumating yung baha. Hindi sila naniwala. Kami siguro mangangaral kami hanggang 50 years lang. Mahina na kami. Kung hindi kayo maniwala, sasabi ng ating Panginoon Kristo na kailangan sumubala tayo magbabautismuhan, maliligtas. Sabi nga ng kasabihan Tagalog, nasa huli yung pagsisisi. Pero kapag tayo nasa hell na, hindi na tayo maestro. Yung tinatawag na kaligtasan na isinusubo sa atin ng Diyos, walang bayad yun. 6:23 ng Romans. Sabi nila may bayad daw kasi ito yung unang araw sa loob nagbibigay sila. Hindi po bayad yun. Ipagpaliwanag po natin yun. Ang sabi dito yung kaligtasan na walang bayad, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus ng Panginoon natin. So lahat ngayon, nagmamahal, tumataas yung presyo. Ito yung kaligtasan na binibigay at sinusubo sa atin ng Diyos. Walang bayad to. Sabi nga, yung binagay ko kanina, sabi nga, may bayad to eh. Nagbibigay kami ito yung unang araw sa linggo. Nagbibigay kami ng pera. Kasama po yun sa pagsamba. Dahil nakalagay sa Hebrew chapter 12 at 13 verse 16 ay ganito. Datapat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. So kasama yun. Hindi yun bayad papunta sa langit. Sinasabi nila, meron ako narinig po kasi niyan, nasabi walang bayad yung kaligtasan. Sinasabi nila na, hindi bro, may bayad dahil nagbibigay ako. Ito yung unang araw sa linggo. Hindi po kasama yun sa pagsamba. Kahit sa panahon pa nila Apostol Pablo. Ang Diyos na ito ang nagturo kung paano natin mahalin ang ating kapwa. John 15:12. Ang Diyos na ito ang kasama mo, kasama natin ngayon. May talata ko niyan? Meron. Matthew 18 verse 20. Dalawa o tatlo nagkakatipon sa ating pangalan, sa ating pangalan, sabi ng ating Panginoon Kristo, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. So, walang, ang sabi dito, hindi ka ba nahiya sa kabila ng lahat ng mga bagay na binigay sa iyo ng Diyos sa araw-araw? Ang hiniling niya ay 2 oras lang, tapos minsan, inaantok pa tayo. So, dapat huwag natin gawin yun dahil tayo po ay, ang sabi sa Romans, ihain natin ang ating katawan bilang haing buhay, banal, at kaaya-aya na siya ninyong katampatang pagsamba ayon sa Romans 12, chapter 12, verse 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na sa inyong katampatang pagsamba. So, yun. Ito yung isang bagay na tunay ba sa Diyos ang ating Panginoon Kristo? Tunay ba sa Diyos? Tunay. Sabi rito, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa kaniya na totoo. Sa makatuwid ay sa kaniyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. Hindi mapapasinungalingan yan. At ang buhay na walang hanggan. So Diyos po ang ating Panginoon Jesucristo, yes po. Napakaraming talata sa kanilang suratan na nagpapatunay na Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Muli, salamat po sa inyong pagkikinig sa bagay ito at magandang umaga. So, bago po tayo dumako sa Santa Cena, tayo po ay mawing kapapuri sa Diyos. Tawang natin
Break of the bread of life. We eat. Break of the bread of life. Give unto me. As for his break the loaves beside the sea. Within the sacred gate, I sing thee, Lord, my spirit and soul in holy name word. Bless the truth belong to me. As of this flesh and bread, my God living. Praise God ages, all ages one, and I shall find my peace, my own aim on. Isang pagpalaman po sa ating lahat. Tayo po'y kagana para sa pagputol-putol ng tinapay at pag-inusaro for the Lord's Supper. Kung muli mabasa na ng talata sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29. So we can this. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves." Tayo po'y tumayo para sa ating Pagdalo sa mga makapaling sa lahat, kung ano kami po ay lubos pa pasalamat na muli ay pinalagin po sa amin ang pagkakataon ito na aming kailanganin ang katakilaan ng mga anak sa Kristus ng Panginoon. Narito po ang hawak na iyong mga lingkod, ang patas ng ubas sa sinisigulo sa mundo at ang tinapay ng lalipadura ng sinisigulo naman sa aming katawan. Dalangin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, napatasanin po ang mga pangalaman na ito at ang bawat isa po sa amin na natanggap. Naway pagulmi po sa amin ng patawaran sa mga pagkakasala at din ay mas pagtibayin ang aming pananampalataya sa iyong Panginoon. Ito po ang aming samang dalangin sa ngalan po ng anak na si Kristus. Amen.